Okay. So, ngayon magpapakain tayo ngayon sa ating mga alagang isda dito po sa farm. Yan. So, yan po ang mga itsura po ng ating mga isda ngayon. Yan. Tapos ang ipapakain natin ngayon ay itong mortality ng manok. So, ito po yung mga sisiw. Sisiw na galing po doon sa farm ng mga manok. Yan. At ito po yung mga namamatay araw-araw. So, 3 building, siguro nasa 300 to 500 per day ang namamatay. So, kaysa ibaon, ay ipapakain na lang natin sa mga alaga nating hito. So, ito po fresh naman po ito. Nung pagkapatay po nito, niluto agad. Yan, pinakuluan lang po siya. At hindi po ito mabaho. Hindi po ito amoy bulok na. So ito po pagkamatay, dahil itong palaisdaan po na ito ay nasa farm lang din naman po, ay kinukuha na po, tapos inaano na po, yan, pinakukuluan na agad. Kaysa ibaon, syempre sayang naman, ipapakain na lang natin sa mga alaga nating hito. Okay, yan, testing natin. Yun, no? So testing tayo ng isa. Yan, sa sobrang lambot po niyan, nakukuha na po natin yung laman yan sa loob. Ayan, oh. Yan, gustong gusto po ito ng mga alaga nating isda. Yan. So ginagawa natin, dinudurog po muna natin siya, Yan, dinudurog po muna natin siya. Syempre gagamit tayo ng gloves. Yan. Sa sobrang lambot na po nitong mga karning ito, yan, dudurugin na po natin siya. Kasama na po yung kasama na po yung balahibo, kasi manipis pa naman po yung balahibo niya. Mga sisiw pa lang po ito, mga day old chicks pa lang po ito. Siguro ito ay nasa 1 linggo pa lang po. Yan. So malinis na malinis po ito. Yan, kasama na yung kasama na yung paa. Yan, medyo dudurugin lang natin yung paa. Okay, testing. Yan, kinakain po ng mga alaga natin hito. Yan, dudurugin lang po natin siya. Yan, pati yung paa durog po yan, Yan, pati yung ulo durog po. Okay, ganito yung ginagawa ng mga taga norte na pinapakain nila. Kumukuha sila ng mortality ng manok, kaysa ibaon, humihingi sila dun sa mga farm. Kaysa ibaon, ay sila na lang ang humihingi at ipapakain nila sa kanilang mga alagang hito. Malinis naman po ito. So ito, pinakuluan na din po ito ng 3-4 na oras. Yan. Yun. So, ano po ito? Ang pakain po nito, umaga, tanghali at saka gabi. Yan. Sa gabi medyo madami, kasi sa gabi sila mas matatakaw, mas active. So nocturnal po sila. Ang hito po nocturnal po, at tatandaan nyo po, pag sinabing nocturnal, sa gabi po mas active ang mga hito. Okay, hagis ulit tayo. Yan. Medyo busog sila, kaya hindi sila masyadong active. Dito tayo sa kabila. Malalambot po yung mga karne at karne ng manok. Yan, ito medyo active ito. Yun,
Kaya ang bibilis lumaki ng mga hitong ito eh. Dahil po dito sa mga ganitong pakain. So nakakatipid po tayo ng feeds. Hindi na po tayo gumagasto sa feeds. Siguro feeds konting-konti lang. Pinaka merienda lang nila. Para yung napapakain pa rin tayo ng feeds konting-konti lang. Para yung nutrition o yung nutritional ano niya ay balance pa din po. Ano po, may nakukuha pa rin siyang vitamina, nutrition dun sa may feeds. Hindi lang puro manok. Ang kagandahan sa hito, hindi siya maselan. Ano po? Hindi siya maselan pakainin. So, hindi kagaya ng mga tilapia. Mga tilapia, yan. Medyo maselan pa yan. Sa oxygen level, sa pagkain. Yan. Ang hito, yan. Carnivorous. Kumakain din sila ng mga plants. Minsan kumakain sila ng asola. Kapag sinanay nyo sa asola, yan, kakain po sila niyan. Mga duckweeds, kakain po sila niyan. Walang kaamoy-amoy itong ating pinapakain ng manok. Amoy manok syempre. Para ka nang bumili ng manok sa palengke. Tapos nilaga mo. Ganun lang po. Kasi fresh na fresh po siya. Mas fresh pa nga ito sa mga nasa palengke. Kasi ito, kamamatay lang. Kinukuha na agad. Pinakakain na. Nilalaga na. So yung iba nga, doon sa parting norte, hindi na pinakukuluan. Yung mga manok, diretso na sa kanilang mga alagang hito. So ito, pinakukuluan pa natin to. Kasi yung mga hito natin, medyo maliliit pa. So kahit malalaki na, mas maganda pa rin talagang pakuluan. Itong mga hitong ito. Yan, dito naman tayo sa kapit. Maglalaga ulit tayo ng ating mga manok. Yan. So ganun lang po. Ganun lang po yung pagpapakain natin ng mga alagang manok dito sa ating mga alagang isda. Yan. After po nila kumain, mga 30 minutes, magbubukas na po tayo ng tubig para mapabilis yung pagtunaw nila doon sa kanilang pagkain kapag may pumapasok na fresh water. Ano po? So ganun lang po mga technique upang mabilis lumaki yung inyong mga alagang hito. Pakainin nyo ng mataas sa protina na pagkain. Tapos medyo alalay lang din po. Baka mapasobra naman. Maging sanhi naman ng ikamamatay nila. Okay? Yan o. Yan, kapag mga ganyan, nakakain na po yan. Mga busog na po yan. Kapag ganyan ang galawan po nila. Yan. Yan sa kabila.
Okay, so yun lamang po at sana may natutunan po kayo dito po sa ating video po na ito. Okay? So muli, maraming salamat po at kung gusto niyo po akong tawagan, kung gusto niyo po mag-order sa akin ng Hito Fingerlings, Hito Grow Out, mga malalaki po. Medyo mura po yung ating Hito Grow Out dito kasi wala naman tayong masyadong gasto sa pagkain, kaya mura po nating ibinibigay yung mga Hito Grow Out natin. So kung gusto niyo po mag-order, tawagan niyo lang po ako dito po sa number na nandito po sa video na ito, sa title ng video na ito. Yan, tapos pwede nyo rin po akong kontakin sa Hito Kalaman Facebook page, Hito Kalaman Facebook account. Okay? So muli, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.